Good morning! So, ngayon, mamundok ulit tayo. So, wala nang nagbago. Ito na kasi yung nakahiligan natin pag day off natin. At meron tayong tina-target dahil sumasali tayo sa mga challenge na to. Iwan ko ba? Ilang Ba't pics to, ako Deng? nakasali nito? Ilang pics? So guys, pinilit lang ako, charot lang. So andito tayo ngayon sa Discovery Bay, may tatlong peaks na dapat i-unlock natin. So, pero yung target namin is makalima kami ngayon. From Discovery Bay, diretso tayo Chingipat. Anyway, mamaya na natin yan pag-usapan. Tingnan natin kung makakaya natin dito sa Discovery Bay. Paano ba natin marating itong Discovery Bay? So, sakay lang tayo ha. Sakay tayo ng MTR papuntang Sunny Bay Station. So, exit tayo ng A. Then, sa labas ng MTR station, merong mga bus dyan na nakahilira. Yung mga bus na puti. So, sakay tayo bus DB03R. Yun yung hanapin natin na bus. So, yung bus ride natin, it takes roughly siguro mga 15 to 20 minutes. So, yung bus na yan, diretso na yan sa Discovery Bay Bus Terminal. So, para malocate natin yung trailhead na pupuntahan natin itong hike na to is para malocate natin from Discovery Bay Plaza, lakad lang tayo pa north along Discovery Bay Road until ma-reach na to ang Bisaya tuloy. Ma-reach natin yung Woodland Court. Oo. So, ano na yan, pag marating na natin yung Woodland Court, ayun, ready to ascend na para sa ridge. So, i-follow lang natin yung signage trail up to papunta, paakyat. Oo. Sus, ano ba yan? O, paakyat. Pero ang ganda dito. Ang ganda, as in, sobrang ganda sa lugar na to. First time ko ditong naakyat itong na to. So, sa starting point pa lang, sa viewing point pa lang, talagang ma-appreciate mo na yung lugar. Pero, after nyan, maglakad-lakad tayo. So, okay pa. Medyo smooth pa lang yung lakaran dito. So, pero, itong hike na to, mga after 10 minutes from, viewing point. Ay, guys. Grabe. Hindi ito mataas na bundok, pero sobrang tarik. Sobrang tarik ng bundok na to. Kaya, hindi siya advisable para sa akin, hindi siya advisable na akyatin mo during summer season. Kasi open area siya, then wala talagang mapapasilungan. Kaya sa hike na to is, tingnan mo itong pantalon ko, sobrang basa na sa pawis. Kaka-start pa lang, pero grabe na yung grabe, china-challenge ka na ng bundok na to. So, akala namin, okay lang. Na, sa puntong ito, parang na-underestimate namin itong bundok na to. Okay lang, easy lang yan kasi isang ahon lang. Ay, Mari, na-shock kami. As in, sobra na-shock kami. Dahil sa unang pa lang, talagang sabi niya, ikaw ha, ina-underestimate mo ako na bundok. Masasabi ko, hindi ganun kabilis akyatin tong una kasi is yung tiger head na dapat mong akyatin yan, nakita natin, di ba? Grabing ahon namin dito, guys. Sabi ko, ba't man namin ginagawa to? Itong kasama ko is nauna na. So, sabi ko, sige, mauna ka na kasi grabe. Parang hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko dito dahil sa sobrang init ng panahon. Tapos, guys, talagang sa mga ganitong klase na sa ganitong klase na akyatan is dapat may baon kang maraming tubig talaga. So, the hike from the base to the summit, siguro nasa siya, it takes about 2 to 3 hours. Depende na yan sa bilis natin, no? So, itong Tiger Head pala dito sa Discovery Bay, itong matatawag natin na isa scenic hike nga matatagpuan natin sa northeast of Lantaw Island. So, along the trail, marami kang makikita panoramic views of Discovery Bay.
So, maganda yung lugar, then grassy fields, then may mga giant rocks formations na along the way na matatagpuan natin na ang ganda. So, sobrang ganda. Siguro pag during winter season ito, maganda din puntahan. Yun lang, para malamig. Pero pag sobrang init guys, pag summer season, grabe. Hindi ko alam kung bakit namin pinuntahan to during summer season. So, nag-advise na yung Hong Kong no na sobrang makaka-experience yung Hong Kong ng matinding init. So kaya wag niyong ibalak na mag-hike dito na during summer, guys. So after natin sa Tiger Head, meron pang isang ahon para marating natin itong first peak ng Lufotao, kung saan meron itong 465 meters. Pero guys, sulit naman, sulit as in sulit kasi sobrang ganda ng view. O, diba? Yung viewing point dito. So, mabilis lang kami dito kasi wala ding pasilungan, walang puno, open talaga, open trail. So, dumiretso na kami sa second para to ready para sa pangalawang pangalawang peak na dapat namin i-unlock. So, andito tayo. Lakad-lakad, hanggang lakad, oy, nagpinitensya. Pero guys, pag nasa bundok ka, syempre mapapagod ka sa kakalakad. Pero lahat ng yun is, mawawala pag makakita ka ng magandang views. Lakad lang. Itong kasama ko, sabi niya, "Madam, hindi ka ba magpayong?" Sabi ko, carry pa naman. Kasi sa akin, guys, may time na kung mainit yung panahon, parang, para akong mas lalong na-energize. Yung ganon. Pero may time na, syempre, manghihina talaga tayo dahil sa init ng panahon. Pero itong kasama ko this time is, grabe, nawala siya sa momentum. Parang nag-worry ako sa kanya kasi, para siyang yung sasakyan na overheat. Kaya sabi ko, hindi pwede. Parang baka hindi natin kaya i-target na naman yung pangalawang peak. So, tingnan natin kung nakaya ba namin. Pero anyway guys, so makikita natin itong residential areas ng Discovery Bay. So, ito pababa siya. Dito akala namin easy lang din, pero mahaba-haba. Akala namin isang peak, sa pangalawang peak, isang ahonan lang, pero naku po, sabi ko, ilang ahon na ba yun? Hindi namin mabilang kung ilang ahon. Yan yung saan kami galing doon sa Tiger Head. So, medyo malayo din yung pagitan sa pangalawang peak na kung saan tayo dapat mag-unlock. Ayan, so marami mga rock formations. Napakaganda ng ridge dito. So, ma-appreciate mo pa din. Ay, sa wakas, narating din natin itong second peak. Ay, naku po. Itong Tai Chitong na kung saan meron ding 302 meters. At meron dito maraming mga bato. So, meron din doon na, yung parang helipad siya. Yung helipad na parang terminal ng helicopter. So, hindi na namin napuntahan. Dapat yun yung magandang spot doon. Pero, hindi na kami bumalik. Dumiretso kami dito sa Boshi Part na kung saan papunta na tayo sa pangatlo. So, medyo mahaba-haba din yung lakaran dito, guys. Malayo pa yung pangatlong peak. Ayan, tinarget. Yun yung target na, next target. At this time, wala pa kami. As in, kasi sumunod kami sa ribbon. Sabi ko, baka dito, paakyat. Iba pala. May trigo doon, pero wala, hindi siya counted na peak sa Columbia Challenge. So, hinanap namin, bumaba kami, as in, nagkanda sugat-sugat yung paa ko dito dahil nga naghubad ako ng pantalon ko kasi sobrang basa na nasa pawis ko. So, ayan, paakyat, pababa kami, paakyat, walang magawa kasi ginusto natin to. Diba? So, after natin sa clear path na dinaanan natin, ayan, bushwalking tayo, guys. So, dito tayo sa overgrown areas. So, matutulis, sobrang tulis ng mga damo dito na part.
So, nawala pa kami guys. So, kaya sa part na to is bumaba kami or bumalik kami para papunta doon sa tamang daan talaga. Papuntang third peak. So, yan yung, pero yun yung makikita natin sa taas. So, nagstay kami for a while. Then, kasi sobrang napagod din kami. At sa wakas, ay, narating din natin itong third peak na kung saan makikita natin yung dapat nating puntahan sa pang-apat. So, dapat guys, ano siya, yung dadaan kami dyan or mag-ano kami dyan sa yung road na yan. So, yung peak na yan, opposite peak. So, yan yung puntahan natin sa pang-apat. Pero tingnan natin kung kakayanin pa rin natin kasi sa time na to is ano na, yung tubig namin malapit nang maubos, yung battery ng cellphone namin malapit nang maubos. So, medyo malayo-layo pa yung kailangan naming lakarin. So, nag-decide yung kasama ko na tingnan natin kung pagbaba natin, kung kaya pa ba ng katawan or hindi na. So, wag natin ituloy. Diretso tayo uwi. Diyan tayo So, galing. yan yung baba peak. dito. So, pababa. So, Yan. meron pang paahon Then, before natin another marating yung pababa talaga. So, yung itong peak na to or Uy, itong nasaan na trigo yung na to, kasama ko? hindi din to counted sa hindi din to counted sa Go Wild Pass. Then, diretso lang tayo hanggang, so may hagdan Iwan pa tayo. dito na part, madadaanan natin. Pero okay lang, kasi parang pauwi na din. Sabi ko, parang okay na to, okay na yung pangatlo. So, lesson learned talaga, guys, na never ever underestimate mountains. Kahit well prepared ka pa before hike, so the mountains will surprise you na ganun kahiwaga yung kabundukan. So, sa puntong ito, nag-decide kami ng kasama ko na hindi namin ituloy yung pang-apat dahil wala na talaga, lobat na yung cellphone namin, then paubos na, as in, paubos na talaga yung tubig namin. So, hindi na kami makasurvive sa pang-apat. So, yung kung saan kami kung saan kami nag-start, doon kami nag-end. Bumalik kami sa Sunny Day para pauwi na. So, guys, I hope na nag-enjoy kayo. Happy hiking hanggang sa susunod na Go Wild. Ilang peaks na naman ang matarget natin. Thank you!